Magandang araw mga ka-DIY. So, for today's video, meron na naman tayong titingnan na bagong produkto. Hindi naman bago, actually matagal na eh. Kaso ang dami kasing nabibiktima. Hindi nabibiktima, sorry. Ang dami kasing bumibili ng produkto na to. Sobrang sulit. Kaya, tingnan natin if sulit ba talaga mga ka-DIY. 30,000 mAh power bank na napakamura. Tsaka sobrang daming bumibili. Kaya, naintriga ako na tingnan kung legit ba talaga tong power bank na to. Kasi baka mamaya katulad to nung mga battery na nabibili natin na under capacity naman pala. So, tingnan natin kung legit mga ka-DIY. So, buksan natin. Hindi nga pala to sponsored video ha. Binili ko to mga ka-DIY. Para sa inyo. Baka kasi bilhin nyo pa eh. At least malaman na natin kung legit ba siya or hindi. Diba? So, makakatipid kayo. Hindi kayo gagastos, hindi kayo nag-aaksaya ng pera. Kasi ginawa na natin sa YouTube channel natin mga ka-DIY. Tsaka pala kung nag-i-enjoy kayo sa mga video natin, please don't forget to subscribe. Click nyo lang yung subscribe button and then click nyo na rin yung bell para manonotify kayo basta may bago tayong upload mga ka-DIY. Also, pa-like, wasakin natin mga ka-DIY yung like button. So, thank you sa mga nagla-like. Ganda ng packaging mga ka-DIY ah. Mukhang legit. Mukha lang. Kaso puro Chinese yung character. Walang English. Ewan ko, China release ata to eh. Ayan no. Yung specs niya mga ka-DIY puro in Chinese. So, hindi natin mababasa. Ayun. So, hindi to international version release malamang. Pero, ayan. Maganda naman yung box. Kupitin daw dito. Ay. Yan. Oh. May maliit siyang manual. Ayan. May maliit din na USB connector mga ka-DIY. Tsaka yung mismong power bank. Ayan, ang bigat ah. Bigat. Ano pang laman niya sa box? Wala na, yun lang mga ka-DIY. So yung power bank na 30,000 tsaka yung USB connector. So nagtataka ako ba't umaabot ng libo-libo yung bumibili ng power bank na to. Kaya gusto ko i-check mga ka-DIY. So ayan, fully charged siya. Dito ata yung input niya mga ka-DIY. May lightning, type C, tsaka micro USB. Dalawang USB output, yung isa isang kidlat, yung isa dalawang kidlat. Ito ata 1 amp, ito 2 amps. So susubukan natin yan mga ka-DIY. Gamit yung USB meter natin kung talagang 2 amps yung output. Sa likod, ayun tama. Uy, 30 pesos pala to mga ka-DIY. Oh! 18,000 mAh. Ano kaya yun? Chinese kasi. Pero ito, 30,000 mAh. So, hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Mabigat naman, kaso parang hollow. Oh, kita nyo, nag-iiba yung tunog. Try natin yung output mga ka-DIY. So, unahin natin yung ito to. So, try natin mag-charge ng cellphone mga ka-DIY. Oh, ayaw. Lobat ka ba? Ayan na, at 53% yung phone. So ngayon, yung output current niya 0.49. Tapos yung voltage is 5 volts. Ilang watts yun mga ka-DIY?
Dapat yung output nito 1 amp eh. So para 5 watts. Kaso nasa kalahati lang. So charging tayo 2.5 watts lang mga ka-DIY. Ayun lang, bagsak kagad. Dapat mag-charge siya ng mataas kasi hindi naman tayo fully charged eh. Oh. Try natin yung kabila, yung 2 amps. Yon. 1 amp lang, 1.2. 1.2 amps mga ka-DIY. Pero mababa pa din. Ayan, bumaba pa siya lalo mga ka-DIY. So, ayan mga ka-DIY. Tinry ko i-charge direkta using yung charger, yung phone. So, umaabot siya ng 1 amp, nakikita nyo naman. Pero kapag gagamitin natin yung power bank, ang baba lang ng output niya mga ka-DIY. Output current. O, diba? Try natin sa charger. Oh, ayun, consistent naman tayo kapag gamit yung charger, 1.5 amps yung nakukuha natin, 1.6. Kasi nasa 50%. So, ayun, bagsak siya mga ka-DIY sa output. Output bagsak. Ngayon, since nabili ko naman na to, may karapatan na akong buksan to, tingnan natin yung nasa loob mga ka-DIY. So, tingnan natin kung maganda ba yung nasa loob. Pero bago natin buksan mga ka-DIY, later pala after nyo panoorin yung video na to, check nyo yung YouTube channel ni Cheatman Channel. Bossing ko yan, Master Lodi sa mga DIY woodworks. Kung halimbawa gusto mo gumawa ng mga DIY project, cabinet, kama, pwede mong i-check yung channel niya mga ka-DIY, pati tungkol sa apartment, matuturuan ka niya. Lodi ko to sa mga DIY project na woodworks mga ka-DIY. So, subscribe kayo sa channel niya mga ka-DIY kasi napakarami nyo ring matututunan. Katulad ng may mga natututunan kayo sa DIY Pinoy, ganun din. Marami rin kayong matututunan sa YouTube channel ni Cheatman Channel. Ayan mga ka-DIY, sa kasamaang palad po. Peke nga ang ating power bank. Well, technically hindi naman siya peke kasi power bank siya. Pero underrated or overrated yung capacity. Kasi hindi talaga siya 30,000 mAh. Kasi meron siyang bakal, ilan to? 4 na metal plate pampabigat. Ang totoong battery niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi pa natin sure kung ilan talaga yung capacity ng mga battery na to. Baka mamaya 1,000 mAh lang to, eh di meron ka lang 8,000 mAh na battery mga ka-DIY. So worst case, sana 1.5 man lang kada isa nitong battery na to. Pero lahat naman naka-spot weld, so baka totoong battery lahat to. Kasi yung iba, buhangin yung laman mga ka-DIY. So ayun. So akala mo nakamura ka pero hindi talaga mga ka-DIY. Para ka lang bumili ng mumurahin na power bank worth 500 or 600 pesos, 400. Pero yung claim nila na 30,000,
Yun kasi yung masakit na maraming naniniwala, maraming nauuto, akala nila 30,000 talaga or napakasulit nung nabili yung power bank. Pero hindi, mga ka-DIY. Kasi, ayun, may pampabigat lang siya parang magmukhang 30,000 mAh, di ba? So, yun lang para sa video na to mga ka-DIY. Sana maging mapanuri at mapagmatsyag tayo sa mga bibilhin natin. Kasi sayang lang din yung pera natin kung halimbawa ang purpose mo is pang matagalan talaga na gamit, hindi niya magagawa yun kasi kulang yung battery, hindi legit, hindi talaga siya 30,000. So, ayun. Sad. So, subscribe kayo mga ka-DIY. Gawan natin ng part 2. Ayusin natin, i-upgrade, tsaka i-check ko kung ano yung capacity talaga ng mga battery na to. So, for today, yun lang. Maraming salamat. Thank you for watching.